Welcome sa Cloudy Movie Recap. Series na ikukwento natin ngayon ay ang Baymax. Halina't simulan na natin. Sa lungsod ng San Francisco, isang masungit na matandang babae ang nag-check ng kanyang mailbox. Habang yumuyuko siya upang pulutin ang isang liham, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa likod. Pagkatapos ay bumalik si Kiko sa kanyang bahay habang nagrereklamo tungkol sa buhay, nang mapansin niyang may papalapit na kakaibang nilalang. Si Baymax ay isang inflatable na robot na idinisenyo ng isang batang inhinyero na si Tadashi Hamada upang magsilbing nurse at tumulong sa mga may sakit na gumaling. Nang marinig ng robot ang reklamo ng matandang babae tungkol sa pananakit, na-activate ang mga sensor nito at agad siyang iniscan. Matapos ang scan, napagtanto ni Baymax na ang mga kasukasuan ni Kiko ay unti-unti nang nasesira at pinayuhan siyang mag-ehersisyo upang mapabuti ito. Dahil nakatira ang babae malapit sa isang swimming club, sinubukan siyang hikayatin ng robot na lumangoy ng ilang beses kada linggo bilang ehersisyo. Ngunit hindi siya pinansin ni Kiko at sinabing hindi niya gusto ang sport. Dahil sa reaksyon ng pasyente, naisip ni Baymax na natatakot siya sa tubig at ang unang hakbang ay tulungan siyang harapin ang kanyang hydrophobia. Matapos siyang hindi pansinin ni Kiko, umalis si Baymax ngunit bumalik kinabukasan upang isagawa ang unang bahagi ng kanyang plano. Paglabas ni Kiko ng bahay, laking gulat niya nang makita ang isang maliit na inflatable pool sa harap ng kanyang pintuan. Lumitaw si Baymax at binati siya sa unang hakbang ng pagharap sa takot sa tubig, at inabutan pa siya ng lollipop bilang gantimpala. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinusubukan ng robot nurse na unti-unting ailapit si Kiko sa kanyang takot upang malampasan ito. Dahil sa inis, kinuha ni Kiko ang kanyang panggantsilyo at isang stapler, at lumabas ng bahay na desididong sirain ang inflatable robot. Hinabol niya ito sa mga lansangan ng lungsod at sa kabila ng kanyang pananakit sa likod, naabutan niya si Baymax. Tinangkang tusukin ni Kiko ang robot gamit ang karayong ngunit nakaiwas si Baymax. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kiko na sadya siyang dinala sa swimming club at ngayon ay kailangang harapin ang kanyang pinakakinatatakutan. Tinangka niyang tumakas, ngunit dahil sa sakit ay hindi siya makalakad. Ipinaliwanag ng robot na ang paglangoy ay makakatulong sa kanyang paggaling. Sa sobrang pagod, napilitang sabihin ng matanda ang totoo, hindi siya natatakot sa tubig, kundi naaalaala lamang niya ang kanyang yumaong asawa na mahilig lumangoy at laging inaanyayahan siyang sumama. Ngunit lagi niya itong tinatanggihan. Sa harap ng kanyang pinagsisisihang alaala, napagtanto ni Kiko na may oras pa upang mag-enjoy sa buhay. Kasama si Baymax, sinubukan niyang lumangoy sa unang pagkakataon. Si Cass ay kapatid ng yumaong Tadashi, ang nagdisenyo kay Baymax, at may-ari ng isang coffee shop sa downtown San Francisco. Abalang-abala siya sa trabaho at sinisikap na mapagsilbihan ang mga customer ng maayos. Bukod sa pagiging may-ari, siya rin ang nag-iisang empleyado kaya't kailangan niyang magsumikap habang nananatiling nakangiti. Isang araw, habang dinadala ang mga maruruming pinggan sa kusina, nadulas si Cass at naspray ng kanyang paa. Tinangkang tulungan siya ni Sayaka, isa sa kanyang mga customer, ngunit dumating si Baymax upang tugunan ang kanyang pananakit. Sinubukan ni Cass na magkunwaring ayos lang siya, ngunit na-detect ni Baymax ang kanyang sprain. Matapos siyang ihatid pa uwi, pinayuhan siya ng robot na pansamantalang isara ang kanyang coffee shop upang hindi lumala ang kanyang injury. Tumanggi si Cass, kaya inalok ni Baymax na siya muna ang magpapatakbo ng coffee shop habang nagpapagaling siya. Nag-download pa ito ng impormasyon mula sa internet kung paano mag-manage ng coffee shop. Habang wala si Baymax, naisip ni Cass na bantayan siya kaya naglagay siya ng camera sa kanyang pusa, si Moki. Ngunit nakita ni Moki ang camera sa salamin at nil-arrow ito kaya't hindi na niya napanood ang mga video. Samantala, dumami ang reklamador na customer sa shop dahil sa sobrang bagal ni Baymax sa pagtimpla ng mga order. Napilitan si Cass na gumapang palihim papunta sa counter upang maglingkod sa customers. Pero nauulit lang ang sitwasyon, hanggang sa muli siyang ma-accident. Sa puntong iyon, dumating muli si Baymax at humingi ng tawad dahil hindi siya naging epektibo. Sinabi ni Cass na dapat ay nakinig siya at nagsara ng ilang araw ngunit natakot siyang mawala ang kanyang mga customer. Napagtanto niyang mas makabubuti kung magpapahinga siya, kaya humingi siya ng sakay kay Baymax at sinarado ang tindahan. Doon niya nakita ang mga video mula sa camera sa katawan ni Moki, at nabasa ang mga mensahe ng pagmamahal mula sa kanyang mga suki. Napanatag ang loob ni Cass, tiwalang babalik sila kapag siya ay gumaling na. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Baymax sa isang paaralan upang turuan ang mga estudyante ng first aid.
May talent show sa araw na iyon na inaabangan nina Sofia at Ali. Tiwala si Sofia na mananalo sila gamit ang kanilang yo-yo performance. Nagpaalam siya kay Ali upang mag-cur, ngunit pagpasok niya sa cubicle ay nakaramdam siya ng kakaiba. Narinig ni Baymax ang kanyang sigaw ng takot at agad siyang sinundan. Napag-alaman niyang dinatnan na si Sofia. Nakaramdam ng matinding pananakit ang bata at nahihiya siyang wala siyang kahandaan. Nangako si Baymax na hahanap ng mga kailangan niya. Pumunta siya sa botika ngunit nalito sa dami ng pagpipilian, kaya humingi siya ng payo sa mga customer. Kinuha niya lahat ng uri ng pads na iminungkahi. Nang bumalik siya sa paaralan, sarado ang pinto ng banyo kaya kinailangan niyang palabasan ng hangin sa katawan upang makapasok sa bintana. Habang ginagamit ni Sofia ang mga hygiene products, napansin ni Baymax na may ginawa siyang kubol gamit ang toilet paper. Ayon kay Sofia, doon na siya titira dahil nahihiya siya. Dumating si Ali at sinabing magsisimula na ang talent show, ngunit sinabi ni Sofia na hindi siya handa. Pakiramdam niya'y nagbabago ang kanyang katawan at hindi siya komportable. Nang umalis si Ali, kinausap siya ni Baymax upang maunawaan ang kanyang saloobin. Doon nalaman ng robot na ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalala ay ang takot sa magiging reaksyon ng kanyang pamilya, noong dinatna ng kanyang pinsan, nag-iba ang trato ng lahat dito. Dagdag pa niya, siya'y 12 taong gulang pa lamang at hindi pa handang lisanin ang pagkabata. Pinalakas ng robot ang loob niya at sinabing ang pagbabagong pisikal ay hindi nagbabago kung sino siya. Sa inspirasyong ito, nagdesisyong lumabas si Sofia at lumahok sa talent show kasama si Ali. Maganda ang kanilang performance kahit na nagkaaberya sa entablado. Sa huli, nanalo sila sa contest sa tulong ni Baymax. Kinabukasan, pumunta si Mob Ita sa palengke upang bumili ng sariwang isda para sa kanyang food trailer. Habang namimili, nakilala niya si Yuki na nagtanong kung hindi pa ba siya naiisipang magdagdag ng bagong putahe. Ngunit sinabi ni Mob Ita na hindi niya ito magagawa dahil ang fish soup ay pamana ng kanyang pamilya. Pagbalik sa trailer, nagsimulang magluto si Mob Ita habang may tumutugtog na musika. Tinadtad niya ang sibuyas at hinalo ang mga sangkap sa isang malaking palayok. Ipinagmamalaki niya ang pagpapatuloy ng negosyo ng kanyang mga magulang at ginagamit pa rin niya ang kahoy na sandok na iniwan ng mga ito upang maghain sa mga customer. Nagulat ang kusinero ng mapansing, sa unang pagkakataon, ay namamaga ng sobra ang kanyang kamay at hindi niya agad matukoy kung bakit ito nangyari. Kaagad lumapit si Baymax sa trailer ng binata at inialok ang kanyang serbisyong medikal. Ayon sa kanyang scan, may matinding allergy sa isda ang binata, na bigla na lamang lumitaw. Pagkarinig nito, nawalan ng pag-asa si Mob Ida dahil kailangan niyang makihalubilo sa isda sa kanyang trabaho. Tanghali na at sinubukan ng kusinero na paalisin si Baymax upang makapagsilbi na siya sa mga customer, ngunit nang makita ng mga tao ang reaksyong alerhiyan ng binata, lahat ay natakot at nagsialisan. Kumalat ang pamamaga sa buong katawan at nagsimulang matinding manggati. Sinubukan ng robot na alisin ang mga isda sa paligid upang makatulong kay Moby na gumaling. Ngunit nang marinig niyang kailangan siyang turukan para mabawasan ang pamamaga, tumakbo siya palayo. Nagmaneho ang kusinero palayo, ngunit hinabol siya ni Baymax. Polala ng polala ang kanyang kondisyon, ngunit tumanggi pa rin siyang magpagamot. Nang makitang patuloy siyang sinusundan ng robot, binilisan ng binata ang takbo ng sasakyan at humarurot sa mga kalsada hanggang sa nabasag ang katsarang kahoy ng kanyang mga magulang at naaksidente. Bago pa tumagilid ang trailer, nailigtas siya ni Baymax. Sa huli, pumayag si Moby na tumanggap ng tulong mula sa nurse robot. Matapos gumaling si Mob Ida sa kanyang allergy, sinabi ni Baymax na maaari siyang mamatay kung magpapatuloy pa siyang magtrabaho kasama ang mga isda. Inamin naman ng binata na natatakot siyang magbago ng landas dahil ang sinigang na isda ang kanyang specialty at pati na rin ng kanyang mga magulang. Ngunit napanatag siya ni Baymax na subukang gawin ang unang hakbang, kaya't pumunta silang dalawa sa perya upang tikman ang iba't ibang klase ng pagkain. Sa ganitong paraan, layunin ni Mob Ida na matuklasan kung ano ang mga bagong putahe na maaari niyang ihain sa kanyang trailer. Habang natitikman ng mga pagkain, muling nakilala ni Mob Ida si Yukiya at naglakas loob na yayain itong lumabas. Noon pa man ay gusto na niya si Yukiya, ngunit salamat kay Baymax ay nabigyan siya ng lakas ng loob para imbitahan ito. Isang maaraw na araw, nagising ang isang pasanggala at nagsimulang maghanap ng pagkain. Napansin niya ang isang lalaking kumakain sa parke at sinubukang guluhin ito para maagaw ang pagkain. Pinatodo ng pusa ang tugtog sa headset ng lalaki. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang headset at kunin ang cellphone para tingnan kung anong nangyayari,
sinamantala ng pusa ang pagkakataon para lamunin ang pagkain, pati na rin ang isang earphone. Hindi nagtagal at napansin ng hayop na may kakaiba, nang magsimulang may tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sa kabutihang palad, napadaan si Baymax at agad tumigil para tumulong. Ayon sa mabilisang scan, may nakabarang earphone sa kanyang lalamunan, kaya't nagtangka ang robot na alisin ito. Ngunit nang makita ng pusa ang kakaibang nilalang, natakot siya at tumakas. Hinabol siya ni Baymax ngunit inatake siya ng mabangis ng pusa, dahilan upang magpatch ang buong katawan niya para hindi siya ma-deflate. Samantala, nagpahinga ang pusa sa bintana ng isang apartment at pinanood ang isang tuta na naglalaro kasama ang kanyang stuffed toy at tagapag-alaga. Biglang lumapit si Baymax kaya tumakbo ulit ang pusa. Nagtago siya sa ilalim ng stall ng yam at tila nalungkot dahil wala siyang tahanan. Habang nakahiga sa isang laruan, muling dumating si Baymax kaya tumakbo na naman siya. Sa tangkang lituhin ang robot, pumasok siya sa isang abandonadong gusali para magtago. Hinabol siya ni Baymax at isinara ang pinto. Habang hinahanap ang hayop, hindi napansin ng robot na nasa likod pala niya ito. Nang madiskubre ng pusa na nakita siya, muli niyang inatake si Baymax at tumalon sa mataas na stand. Habang kumakapit siya sa kahoy, sinubukan ni Baymax na i-unscrew ang furniture. Kaya't napilitan ng pusa na lumipat sa kabilang stand. Nang ma-corner, napilitan siyang tumalon at matapos ay masahe ang kanyang lalamunan, natulungan siyang mailuwa ang earphone. Nang aabutan na siya ni Baymax ng lollipop, napansin ng robot na paubos na ang kanyang baterya. Tinangkang maglakad papunta sa saksakan ngunit hindi nakaabot sa oras at napahinto siya. Nang makita ng pusa na nawalan na ng malay ang robot, kinuha niya ang lollipop at umalis. Kinabukasan, napansin ni Hiro Hamada na hindi pa umuwi si Baymax. Si Hiro ay ang nakababatang kapatid ni Tadashi Hamada, ang orihinal na tagapag-alaga ng robot, at simula nang mamatay si Tadashi, siya na ang nag-aalaga kay Baymax. Agad siyang pumunta sa cafeteria at sinabi sa kanyang tita Cass na baka na-stranded si Baymax dahil sa pagkaubos ng baterya. Nag-alala si Cass kaya pinaalis ang lahat ng customer at lumabas kasama si Hiro para hanapin ang robot. Sino-check nila ang GPS para malaman kung saan ito nagpunta nitong mga huling araw. Layunin nilang puntahan ang mga huling pasyente na tinulungan ni Baymax upang makakuha ng impormasyon. Nang mabalitaan ni Kiko ang pagkawala ng robot, nag-alok siya ng tulong. Sumunod ay si Mob Ida na isinama rin sa grupo at inanyayahan silang pumasok sa kanyang trailer. Sa huli, si Sofia ay nagboluntaryo rin na tumulong. Samantala, naghahanda ang isang grupo ng inhinyero na gibain ang abandonadong gusali kung saan naroon si Baymax. Habang check nila ang mga pampasabog, isinara nila ang gusali nang hindi alam na nasa loob si Baymax. Habang hinahanap ng grupo ang robot, nakita ni Kiko ang pasang natutulog sa ilalim ng kariton. Pinakain niya ito at sinimulan itong pakisamahan hanggang dumating ang buong grupo. Nang makita ni Sofia ang lollipop ni Baymax sa tabi ng pusa, napagtanto nilang pasyente siya ng robot. Hiniling ni Kiko ang tulong ng pusa sa paghahanap kay Baymax. Sinundan nila ito sa mga kalsada hanggang sa nakarating sila sa abandonadong bodega. Sinubukan nilang pakiusapan ng gwardya ngunit hindi sila pinapasok dahil malapit ng giveaway ng gusali. Habang tanghalian, tinulungan ni Cass si Mob Ida na gamitin ang bagong menu sa kanyang restaurant upang maakit ang mga inhinyero, habang palihim na pumapasok ang natitirang miyembro ng grupo. Dahil nakasara ang pinto, ginamit ni Hiro ang kanyang microbots para buksan ito. Pinangunahan ng pusa sina Kiko at Sofia sa kinaroroonan ni Baymax at hinayla nila palabas ang robot. Ang problema, bumalik na ang mga inhinyero sa pwesto para pasabugan ang gusali at hindi pa nakakalabas ang dalawa. Kaya't umakyat ang pusa sa tuktok ng gusali at nagsimulang magmiyaw. Nang mapansing nasa panganib ang hayop, agad kinansela ng mga manggagawa ang demolisyon. Matapos mailigtas si Baymax, nagtipon-tipon ang grupo sa trailer ni Mob Ida at umuwi na may baong tagumpay. Dito na nagtatapos ang series. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.